bahagi ng impeachment trial, nagbabala si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa mga lalabag sa Rule 18 ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Kabilang po dyan ang pagkokomento tungkol sa merits ng impeachment case at umano'y trial by publicity. Paalala rin niya sa mga kapwa Senator Judge na manatiling impartial at neutral sa kaso. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagdinig. Ang latest sa impeachment trial, ihatid namin maya-maya. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan. Watercannon, Senator Judge. Pusog na sa balita. Dito sa Balitang Hali. Hulikam sa Quezon City ang pagnanakaw ng dalawang lalaki sa isang eskwelahan. Mahigit 300,000 pisong halaga ng mga gamit at cash ang natangay. Arestado ang isa sa mga suspect na nakatira malapit lang sa paaralan. Balita hatid ni James Agustin. Inakyat ng isang lalaki ang railing sa loob ng eskwelahan sa barangay sa Uyo, Quezon City pasado hating gabi nung Sabado. Sunod siya nakita na nasa loob na ng admin office at hinahalughog ang lugar. Nahagip din sa CCTV ang kanyang kasabwat. Ayon sa pulisya, umaga na madiskubre ang pagnanakaw sa paaralan. Aabot sa mahigit 313,000 pesos na halaga ng mga gamit at cash ang natangay. Pagkagising ng katiwala, nakita niya lahat yung kalat-kalat na gamit. Kaya inireport sa amin himpilan ang pangyayari. Sinira yung pintuan ng admin at nagkalkal, hinaluglog. Kinuha yung mga mahalagang gamit, cellphones, hard drive, pera, cash na pampasahod sa mga guro. Sa investigasyon na pag-alaman na dumaan sa likurang bahagi ng eskwelahan ng mga salarin. Mula sa bakanting lote, umakyat sila sa pader at bubong para makapasok. Sa backtracking ng CCTV, nakuna ng dalawa sa loob ng computer shop, mahigit 1 oras bago ang pagnanakaw. Dahil walang takip ang mga mukha, nakatulong ito para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Nakilala nung isang empleyado yung isang assailant na mahaba ang buhok. Tinuro niya saan ang bahay nito. Yung isa po ay may tato, doon din po namin nakilala. Kaway may karapatang manahimik at magsa walang tipo. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang 24 anyo sa sospek. Sa kanyang bahay, ilang metro lang ang layo sa eskwelahan. Itinuro niya kung saan bahagi ng bakanting lote itinago ang ilang gamit na ninakaw. Na-recover ang ilan sa mga ito, pero bigo nang mabawi ang 150,000 pesos na cash at iba pang gamit. Sinama lang po ako dun, sir. Siya po yung nagplano nun, sir. Sumama lang po ako sa kanya. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang isa pang sospek. Sinampahan ang dalawa ng reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Wala pong bagyo o low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nakaapekto pa rin sa Luzon at Western Visayas. Mas makaaasa naman sa maayos at maaraw na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa, pero posible pa rin ang local thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. May chance ng heavy to intense rain sa ilang lugar sa Mindanao na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch sa Davao City, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin at Lanao del Norte. Pinaalerto ang mga residente sa tsansa ng biglaang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat hanggang alas 10 mamayang gabi. Sa mga mamimili, tumaas po ang presyo ng ilang gulay dahil sa epekto ng hanging habagat at mga nagdaang bagyo. Magkano na ba? Sa Marikina Public Market, 250 pesos ang kada kilo ng talong, ampalaya at bell pepper. 200 pesos kada kilo naman ang carrots at patatas. 200 pesos din ang kada kilo ng sibuyas at bawang. 150 pesos kada kilo ang repolyo. At 120 pesos kada kilo ang pechay bagyo. 100 pesos kada kilo ang kamatis. 80 pesos kada kilo ang kalabasa. At 60 pesos ang kada kilo ng sayote. Ayon sa ilang nagtitinda, mabilis masira ang ilang gulay dahil nabasa ng ulan.
Pahirapan din daw ang delivery dahil sa masamang panahon. Sa monitoring naman ng Department of Agriculture sa ibang pamilihan sa Metro Manila as of August 25, mahigit 300 pesos ang average price ng kada kilo ng imported pork belly. Halos 380 pesos naman ang local pork belly. Halos 240 pesos kada kilo ang average price ng imported spare ribs. At mahigit 313 pesos ang local spare ribs. Mahigit 200 pesos naman ang kada kilo ng whole chicken. Nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon kanina. Naitala ng PHIVOLCS ang ash emission pasilangan, hilangang-silangan kaninang alas 8:30. Sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon din ng bulkan ng 19 na volcanic earthquakes, pagdaloy ng lava at pagbuga ng mahigit 4,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 2 ang Mayon. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Pinangay ang isang bagong silang na sanggol sa isang ospital sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa Mabalacat City Police, natutulog ang mga magulang ng sanggol nang kunin ng isang babae pasado 1:00 ng madaling araw. Ibinalot daw sa balabalang sanggol at inilagay sa eco bag. Nakita pa sa CCTV ang pagsakay ng babae sa isang tricycle sa labas ng ospital. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng babae sa bayan ng Magalang. Nabawi ng mga pulis ang sanggol at naibalik na sa kanyang pamilya. Paliwanag ng babae, na-depress siya matapos siyang mawalan ng anak, kaya niya nagawa ang krimen. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung may pananagutan ng ospital sa hindi otorisadong paglabas sa bata. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang pamunuan ng ospital. Abiso po sa mga nasa Visayas, isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Power Grid mamayang hapon at gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang yellow alert simula mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Red alert naman simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. At yellow alert muli mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. 8 planta na raw ang pumalya ngayong Agosto, habang limitado naman ang kapasidad ng 14 na iba pa. Ipinatutupad ang red at yellow alert kapag kulang o manipis ang reserbang kuryente sa grid. Sa pagsalang ni Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño sa impeachment court, kinumpirma niya na ginamit sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds na para dapat sa buong fourth quarter ng 2022. Pinalaga naman ng depensa ang paggamit ng prosekusyon ng ilang salita sa paglilitis. Balitang hatid ni Joseph Moro. Ito ang nabanggit mong letter request for confidential funds in 2022. Tama ba, Mr. Ortoño? Yes, correct. Sa huling pahina nitong sulat na ito, there appears a signature above the printed name, Sara Z. Duterte. You will confirm that this is the signature of the Vice President. Yes, I can confirm. Kanyang binuksan ang prosekusyon ng pagsalang ni OVP Assistant Chief of Staff Assistant Secretary Lemuel Ortoño bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang sinilip ng prosekusyon ng letter request noong August 2022 para sa 250 million pesos na confidential funds na pirmado ng bise. Ipinunto rin ng prosekusyon kung paanong walang anumang dokumentong sumusuporta sa kanilang request. For the OVP's request for confidential funds, in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct? There were no attachments, ma'am. Meron daw mga paliwanag sa isinimitang letter request sa kung bakit nangihingi ang Vice Presidente ng confidential funds. Pero wala pa rin anumang programa, proyekto o aktibidad na may kaugnayan sa national security at peace and order na nakasaad sa sulat. In the context of the plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022.
At kahit August 2022 nag-request ang BICE ng confidential funds, September 2022 pa naaprubahan ng BICE at naisumite sa DBM ang physical and financial plan. Diyan sa box na may nakasulat na approved by, may pirma ulit. Above the printed name, Sara Duterte. Yan ay pirma ng Vice President. Siya mismo ang pumirma niyan. Tama ba? Yes, that's her signature, ma'am. At Napuna ng mga senator judge at tila na iba ang pirma ng BICE sa dokumento. The court noticed that the signature of the Vice President in this document appears to be different from the signature in the August 22 document. So the Vice President has at least 2 signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different though. Yes, that's correct, Your Honor. Ipinunto ng prosekusyon na base sa isinumiting physical and financial plan kabilang sa mga programang pupondohan ang Good Governance Program ng OVP na pinopondohan na ng General Appropriations Act ng 2022. sa katunayan, sa 2022 GAA, may line item na 621.6 million na mismong para sa good governance engagements and social service projects. Tama ba? Ipinakita din sa pagdinig ang 4 na disbursement vouchers at mga tseke para sa 4 na beses na pag-withdraw ng confidential funds. Kinumpirma ni Ortonio na kasama siya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nang i-encash ang mga tseke sa bangko. At ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta nang i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba? Yes, when she requested me to accompany her. Kinumpirma rin ni Ortonio na ang 125 million pesos na OVP confidential funds ay nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds sa huling quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong huling quarter ng 2022? Based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December. The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20. December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31. Ba't ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for 2 years? Because, Your Honor, the request was made for the specific year which is 2022. Isa rin sa mga tinanong kay Ortonio ay kung bakit ginamit ng confidential fund para bumili ng gamot at pagkain lalo na't ni pondong OVP para sa ganung programa. Hindi mo na tinanong si Ms. Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay na ito nga ay nabili. The explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. So it's the acknowledgement receipt which is the proof of the release of the funds to the informants or the agent. Nasaan naman daw kaya ang mga non-consumables gaya ng computer at lamesa na binili gamit ang confidential fund? Ang ari-ariang binili ng pondo ng bayan or pera ng bayan ay pag-aari ng gobyerno. Tama ba? Yes, I would say so. Hanggang ngayon, ikaw personally, Mr. Ortonio, hindi mo rin maituturo kung nasaan na itong mga mesa, upuan, supplies, computers na nagkakahalagang 3.5 million. Hindi mo naman ituro kung nasaan sila. Considering that these are procurements for confidential activities, no, ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are. Inilahad din ni Ortonio na nagbigay siya ng 150,000 pesos mula sa kanyang personal na pera kasunod ng request mula kay Acosta na base naman sa request ni Colonel Raymond Dachica. At hanggang ngayong araw, di pa rin daw siya nare-reimburse. Nilapit po ito sa akin ni Ms. Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya, And then she mentioned that there was a request from Colonel Dachica for An urgent- urgent. I provided her with the request. and were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore.
Bago pa man magtapos ang pagdinig, pinuna ng prosekusyon ang tila pabago-bagong paliwanag ng OVP sa Commission on Audit kaugnay sa pinagkagastosan nila. There were different justifications. You will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Sa isa pang punto, muling na-strike off the record ang ilang salitang ginamit ng prosekusyon. Mr. Tonyo, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund. Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkanong amount ang ire-request. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Nagreklamo ang depensa sa mga pananalitang ginagamit ng prosekusyon. Remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. We are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. But it does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Handa raw humarap ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica kung ipatatawag siya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa pakikipag-usap sa GMA News, bagaman tumanggi siyang humarap sa kamera. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Lachica na handa siyang sabihin ang totoo nang naaayon sa batas at security restrictions. Ilang beses sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Lachica raw ang binigyan niya ng confidential funds. Susunod daw ang Armed Forces of the Philippines sakaling isupina si Lachica ng impeachment court. Nauna nang sinabi ng defense team spokesperson na si Attorney Michael Poa na wala pa silang desisyon kung kukunin nilang testigo si Lachica. Susubukan pang kunan ng bagong pahayag ang defense team. Para kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, hindi na kailangang ipatawag si Lachica sa impeachment trial. Sapat niya anya ang testimonya ni Acosta para ipakitang may maling paggamit sa confidential funds ng OVP. Gayunpaman, hihintayin daw ni Luistro ang pasya ng buong prosecution team. Duda naman si House Prosecutor Joel Chua sa kredibilidad ni Lachica bilang testigo. Hindi mo alam kung ano yung, kung magsasabi ba talaga ng totoo o hindi. Nakita na natin yung naging statement nila Acosta eh. Masyadong evasive, masyadong parang may script silang ginagawa rin eh. Having the latest this Wednesday, hindi lang cameo o Uy Philippines mentioned. Sentro ang kulturang Pilipino sa upcoming Hollywood animated film na Forgotten Island. Bida riyan ang international stars na proudly may dugong Pinoy na sina Liza Soberano at Filipino-American multiple Grammy winner Her. Mainit ang naging pagsalubong sa kanila ng mga Pinoy sa fan meet kahapon sa Pasay. Present din ang Forgotten Island directors na sina Joel Crawford at Januel Mercado na may Filipino roots. Excited na raw silang mapanood ng mga Pilipino sa big screen ang magical journey sa island of Nakali na puno ng creatures na hango sa Philippine mythology. I'm so proud to be Pinay, and I finally got to show that and express that in a movie, and I'm so excited for us as Filipinos. This is our love letter to the Philippines, our motherland, and we're so proud of this film. And we hope. Nauwi sa habulan ang pag-aresto sa dalawang miyembro umano ng Akyat Bahay sa Maynila. Isang patay, isa naman ang arestado. Balitang hatid ni Jomer Apresto.
Isang sumbong mula sa concerned citizen ang natanggap ng pulisya kaugnay sa dalawang lalaki na pumasok daw sa isang abandonadong pansiteria sa Muelle de Binondo Street sa Maynila. Ang mga papasukin niya yung isang courier, ng delivery courier, at the same time yung katabi na bangko, kasi may katabing bangko yan. Previously may mga report na yung manager ng bangko na tinitignan-tignan na tong bangko nila, kaso natatakot daw, sabi ni kapitan. Kaya hindi rin na ire-report sa amin. May mga sinira na silang mga bintana sa taas at nagsigawan na lang yung tao. Sa pagresponde ng otoridad, isang lalaki ang nahuli nila sa papasukin sanang gusali. Ang isa pang sospek, tumakas daw papunta naman sa abandonadong gusali. Nagkaroon ng habulan. Kinailangan ng sirain ang pinto ng gusali para mapasok ito at mahuli ang sospek. Imbis na sumuko, pinaputukan umano niya ang mga pulis. Gumanti lang daw ng putok ang mga otoridad. Isinugod pa sa ospital ang sospek pero hindi na rin umabot ng buhay dahil sa mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa homicide section ng MPD, na-recover sa crime scene ang isang revolver na may 2 bala at isang fired cartridge na patunay raw na nagpaputok ng baril ang sospek. 2 pulis naman ang lumalabas sa investigasyon na nagpaputok din ng baril. Although line up ng trabaho yan, ipoproseso pa rin natin yung pulis kung saan isasabit natin sila sa subject natin sila sa parapin test, tapos ganun din yung sa ballistic examination ng baril nila. Ihintayin pa natin yung resulta ng nung autopsy ng suspect natin. Ayon sa barangay, posibleng ang mga suspect din ang sangkot sa serye ng nakawan sa magkakatabing gusali noong nakaraang taon at nitong mga nakaraang buwan. Hindi namin mahuli-huli yan, ang tagal na. December, tapos February, until ngayon lang namin naabutan siya mismo. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga ang napatay na suspect. Nakulong naman dahil sa kasong human trafficking ang naarestong suspect na nasa kustodiya na ngayon ng Maysik Police Station. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Patay ang 3 college student matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang oil tanker truck sa Puerto Princesa, Palawan. Sa video, kita ang biglang paghinto ng truck matapos makasalpukan ng motorsiklo kahapon ng madaling araw. Isinugod ang 3 estudyante sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Base sa investigasyon, nag-overshoot ang motorsiklo sa linya ng oil tanker truck kaya nangyari ang salpukan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng truck. Dead on the spot ang isang babaeng motorcycle rider matapos magulungan ng truck sa Amlan, Negros Oriental. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake sa truck ang 21 anyos na rider. Sumagi sa bahagi ng tulay ang gulong ng motorsiklo kaya siya napunta sa direksyon ng truck at pumailalim. Doon na nagulungan ng truck ang biktima. Napag-alaman ding walang lisensya ang rider. Base sa pahayag ng truck driver sa pulisya, hindi raw siya agad nakahinto dahil sa bigat ng karga ng truck. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. May mga mungkahi ng iban ang ilang online platform sa gitna ng karahasang kinasasangkutan ng ilang kabataan. At makakapanayam natin si Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga pa rin naman, Rafi, no? Si Rafi tsaka Maricel at sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood. Opo, ano po yung magiging saklaw ng mungkahi ngayong pag-ban sa Facebook platform dahil sa misinformation at online abuse? So, linawin natin, the proposal for the ban is the end game po nito is, ito po yung pinaka-last option na gusto natin explore, no? Ang gusto talaga natin is magkaroon tayo ng Philippine presence sa lahat ng mga platforms na to, whether it's social media platforms, gaming platforms, whether it's streaming platforms, and even po yung mga messaging platforms. Ang panukalang ito ay base sa pag-aaral natin na itong mga platforms na to, dapat may pananagutan dito sa mga platforms nila kasi sila may control. At kung sakasakali mang may pagkukulang, kailangan may mechanism tayo to enforce na mapabago natin yung mga platforms nila to conform with online child safety po. Pag sinabi niyo pong Philippine presence, pakipaliwanag nga po ito. So, Rafi, yung Philippine presence is we would require them to set up office here. Hindi lang yung basta marketing office nila, but actual branch offices
wherein we can acquire jurisdiction. Halimbawa po, meron tayong subpoena ang ating NBI, ang ating PNP, meron pong inisyong warrant po ang ating mga korte. May enforce po natin ito sa kanila na hindi na tayo dadaan sa Singapore, sa United States, o kung anong bansa na nakaregister sila. Mas simple lang naman yan, Sir Rafi. Kung nagagawa nila mag-register sa ibang bansa, bakit hindi dito sa Pilipinas? Kung nasaan, nag-i-enjoy sila na napakalaking Philippine market natin. At yun po ang pinakamalaking problema nyo ngayon, yung jurisdictional barrier. Tama, Sir Rafi, whether it's serving of compulsory processes ng korte natin or sa mga law enforcement agencies natin, or even yung mga mere coordination. Halimbawa, ito nangyaring huling karahasan dito sa Zamboanga, nakapag-live stream. Dumaan pa ng kung ano-ano proseso bago pa nila i-take down. And we understand that every second of these live streams or these videos being online is a danger na pwede sila makapag-udyok, makapag-inspire, makapag-gawa ng mga copycats. So, kailangan ma-address na natin yung kagad-agad. Paano po pag tumanggi sila na mag-set up ng mga opisina rito? So, we would be proposing a graduating measure on siguro ilimit natin yung access muna. At pag hindi tumugon, katulad ng Borbax na hindi talaga tumugon at hindi talaga tumalima, mapipilitan kahit ayaw natin, mapipilitan tayo na exclude muna sila sa Philippine Internet Sphere natin hanggang mag-comply po sila. So ito na yung ban na sinasabi nyo, final na action. Ano naman po magiging hakbang ng CICC sa sinasabi naman ng NBI na umano yung mga groomer na nanghihikayat sa mga miyembro na gumawa ng karahasan? Naku, kasama ko namin si Director Melvin Matibag at parati kami nag-uusap ng NBI po pagdating po dito sa mga NBIs na to. Maigting ang pakikipagtulungan natin sa kanila na we develop yung profiles po ng mga grupong ito, sinishare natin yung information with them. At kasi admittedly hindi po law enforcement agency si CICC, kaya kailangan i-capacitate natin at talagang palakasin natin ang ating mga law enforcement agencies, particularly the NBI po. At itong mga groomers na ito, meron na ba kayo impormasyon kung sino-sino mga ito? Of course, sa dark web sila nag-ooperate, hindi ho ba? At meron na ba nagko-cooperate sa inyo para magsumbong sa kanila? Unang-una tama ho kayo. At maraming profile na tayo ng mga groomers na to. Unang-una kausap din natin yung ibang mga bansa. We have to understand that this particular problem with NBEs at saka yung mga cybercrimes, wala akong boundaries to. So kung ano yung na-experience natin dito sa Pilipinas, na-experience na ho at mas malala sa ibang bansa. So na profile na natin sila gamit yung mga iba't ibang mga data available, literatures available po. At tama ho kayo, nakikipagtulungan din tayo sa gaming sector. In fact, because of the hearings, napapasalamat tayo na maraming nag-come forward na from the gaming community, from the developer community, and even from the hacking community na may information about this one. At gusto naman namin entertainin sa Rafi, kailangan natin ipasa sa law enforcement at udyukan yung mga informants na to na magtiwala sa law enforcement natin, gaya ng pagtitiwala nila sa CICC. Kasi hindi ko kami law enforcement agencies, wala kami confidential funds, wala kami intelligence funds. Yun yung nagiging challenge na sa CICC. Opo, very quickly lamang po para sa mga magulang na nanonood, pati siguro sa mga bata, ano ba yung mga telltale signs ng mga groomer na kinakausap na o kumakausap na pala dito sa mga gamers? Ano bang mga telltale sign na mga ito para maiwasan? So sa mga ating mga kabataan, unang-una, never entertain mga strangers. Hindi nyo naman kakilala mga taga-ibang bansa, kakausapin kayo, kakaibiganin kayo. And then po, pag kinaibigan kayo, dadalhin ho kayo sa labas ng platforms. Pag may invitation na po outside the platforms, delikado na po yan. Sa ating mga magulang naman, ang telltale signs na ang ating mga anak baka nag-groom na po. Unang-una ho, nagiging irritable, nagbabago yung behavior. At ang dito, parati na sila nagpupuyat because most of these groomers are from outside of the country. So, yung time difference nila is a key factor to po. Tapos nagiging reclusive, ayaw na tayong kausapin. At parati na akong nagbababad sa internet at nagiging sikreto na sa atin. So ang telltale sign talaga, inaaya sila para lumabas dun sa platform. Isang mahalagang impormasyon po yun. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Sir Rafi. Yan po si CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso. Update po tayo sa Day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
Yes, Connie, ngayon nga day 19 ay naglabas na ng ruling si Presiding Officer Chis Escudero patungkol sa sub judice rule ng impeachment court. Inisa-isa pa nga, Connie, ni Escudero ang mga quotes patungkol sa pagpapatunay niya na lumagpas nga sa sub judice rule, mapa-senator judges at ang magkabilang panig ng partido sa impeachment trial. Sabi ni Escudero, kilala naman ng mga personalidad kung sino ang nagsabi nito. Ayon sa kanya, sa ngayon ay nasa clean sheet muna ang lahat, pero mula ngayon ay magiging mahigpit na ang impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule. Dapat daw lahat ng public statement ay hindi tatalakay sa merito ng mga bagay na nakabinbin sa trial. Inulit ni Escudero ang kanyang suggestion na mag-appoint ng spokesperson ang magkabilang panig na hindi miyembro ng prosecution o defense panel, dahil kung ang spokesperson ay miyembro ng panel, applicable pa rin sa kanya ang sub judice rule. Sa mga susunod na paglabag sa sub judice rule, magkakaroon ng 24 hours na palugit ang korte para magsumite ng verified answer sa show cause order na maaring magmula sa motion ng hukuman o maging ng aling partido. Kung reprimand o admonition ang first offense, may monetary fine na 30,000 pesos ang second offense at madaragdagan ito ng 30,000 sa kada sunod na offense na gagawin ng isang personalidad. Ani Escudero, hindi matatapos sa impeachment court ang paglabag sa sub judice rule dahil ipapasa nila ito sa Supreme Court at sa Office of the Bar Confidant. Ang hindi pagsunod sa sub judice rule ay maaari raw mai-refer patungkol sa pagiging unbecoming na miyembro ng bar ang isang lumabag. Paalala ni Escudero sa prosecution, hindi primary duty ng prosecution na mag-convict, kundi matiyak na justice is done. Sa respondent at depensa naman, hindi lamang ang isecure ang acquittal at all costs. Kailangan daw may represent ang akusado ng competent, efficient at diligent. May paalala rin si Escudero sa mga senator judges kasama ang kanyang sarili na mag-decide sa impeachment batay sa record, sa ilalim ng constitution at rules at sa paraang karapat-dapat sa kumpiyansa ng mamamayan kung saan may pananagutan ang hukuman. Kung inabot na nga ng halos alas 11 ng umaga ang pagbasa ni Escudero dyan sa inilabas niyang ruling at pagkatapos noon ay nagkaroon na ng maiksing cross-examination si Attorney Christine Ferrer kay ASEC Lemuel Ortonio ng OVP. Nagkaroon na rin ng pagkakataon ng ilang senator judge na karoon ng interjection or intervention at sa ngayon ay nagpapatuloy naman ang redirect ni Attorney May Divina Gracia ng prosecution dito kay ASEC Ortonio. Inaasahang mamaya rin ay magkakaroon ng lunch break ang impeachment court. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa bagong pahayag na inilabas ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya na dapat ebidensya ang mga basehan ng akusasyon at hindi raw dapat idaan sa mga insulto at espekulasyon. Binanggit ng BC ang ilang salitang ginamit para tukuyin siya tulad ng mastermind of a scam at brat. Hindi raw dapat naghahanap ang prosekusyon ng ebidensya sa mismong trial o gumagawaan niya ng kwento para mapatunayan ang mga akusasyon. Ito na ang mabibilis na balita. Nagkasunog sa isang warehouse sa Barangay Apolonio, Quezon City, pasado alas 10 kagabi. Itinasa unang alarma ang sunog at rumisponde ang mahigit 30 truck ng bumbero. Napula ang apoy matapos ang halos 30 minuto. Walang naitalang sugatan sa insidente. Kabilang sa mga nasunog ang iba't ibang items na nire-repack at ibinebenta online. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Matinding trapiko ang sumalubong sa mga motorista at commuter sa MacArthur Highway sa Valenzuela kaninang umaga. Kasabay yan ng pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways sa mga lubak sa kalsada na idinulot ng malalakas na ulan noong nakaraang linggo. Dahil dyan, nahirapang makasakay ang maraming commuter dahil punuan ang mga pampasaherong jeep. Para maibsan ang bigat ng trapiko, nagbukas ng zipper lane ang mga tauhan ng DPWH. Bago at malaking milestone ng isang successful medical operation sa Quezon City. Isang pasyente sa Urology Center of the Philippines ang tagumpay na natanggalan ng malignant prostate gland. Siya ang kauna-unahang inoperahan sa bansa sa pamamagitan ng telesurgery. Ang mga nag-opera kasi sa kanya, mga espesyalista ng UCPI na nasa Shanghai, China.
Sa tulong po yan ng Medbot, isang makina na may robotic arms at monitor na kinokontrol sa pamamagitan ng internet. Sakaling bumagsak man daw ang internet connection sa naturang procedure, may mga doctor on site na nakahandang sumalo. Malaking tulong ang ganyang uri ng medical technology sa bansang gaya ng Pilipinas na kulang sa mga espesyalista. Uy, bago yan! Nanalas ang buhawing yan sa Pomas, France. Maraming bahay ang natangayan ng bubong dahil sa napakalakas na hangin. Ayon sa mga otoridad, abot sa 300 bahay ang nasira. 100 doon ang posibleng hindi na maaaring tirahan pa kaya inilikas ang mga apektadong pamilya. May mga iniulat ding sugatan matapos ang pananalasa ng buhawi. Pumanaw po sa edad na 80 ang legendary singer-songwriter at Queen of Country Music, Dolly Parton. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa kanilang official social media accounts. Inalala nila ang memories at life achievements ni Dolly. Sabi nila, "She will always love you." Nahango sa timeless masterpiece ni Dolly na "I will always love you." Nakilala rin si Dolly sa mga kantang Jolene at Coat of Many Colors. Isa si Dolly sa naging best-selling female artists of all time. Meron siyang 11 Grammy Awards, kabilang ang Lifetime Achievement Award. Nag-host siya ng TV variety show at naging star sa ilang movies. Nagluluksa rin ang ilang Hollywood celebrity sa pagpanaw ng music icon. Kabilang sa kanila ang country music star din na si Reba McEntire na sinabing mahalaga ang ambag ni Dolly sa music scene. Ang isa pang country music star na si Blake Shelton, inilarawan si Dolly na funnest, most loving and caring person. Ang award-winning actress naman na si Jamie Lee Curtis, tinawag na hero si Dolly. Si Kelly Clarkson, mamimiss daw ang incredible talent at gift ni Dolly na hinahangaan ng marami. Si Carrie Underwood, tinawag na epitome of faith, grace, talent, beauty, and humor, ang namayapang music icon. Nagluluksa rin si Celine Dion sa pagpanaw ni Dolly na itinuring niya na may mabuting puso at mapagbigay. Iniutos ni US President Donald Trump na i-half-staff ang kanilang mga watawat bilang pagpupugay kay Dolly na tinawag niyang isa sa greatest country singers. Sa iba pang balita, arestado ang isang taga Bureau of Fire Protection na sangkot umano sa slot for sale scheme. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, huli nga sa entrapment operation ng PNP-CIDG ang isang babaeng tauhan ng BFP o Bureau of Fire Protection na sangkot sa tinatawag na slot for sale scheme. Nagsimula umano ang racket ng suspect na may ranggong Senior Fire Officer 1 sa paggamit ng dummy social media account. Nagpapadala raw ito ng message sa mga social media account ng mga aplikante na makakapasok sila sa BFP kapag nagbigay ng ₱250,000. Isang aplikante ang nagsumbong kaya ikinasa ang entrapment operation. Sa naunang pagkikita ng complainant at suspect, napababa ang halaga sa 300,000 mula 500,000. Sa sunod nilang pagkikita, dapat magkakabayaran na pero ang ending arestado ang suspect. Sinampahan na siya ng reklamong robbery extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Sunod namang sasampahan ang kanyang kasabwat na senior officer na meron daw papel sa BFP recruitment process. Sabi ni Colonel Grant Golod, ang Regional Chief ng CIDG Region 3. Iniimbestigahan ng PNP-CIDG kung meron pang ibang sangkot sa slot for sale. 9 na taon na sa serbisyo ang suspect na ang sweldo kasama ng allowance ay nasa 45,000 pesos kada buwan. Sabi ni Colonel Golod, bago nahuli ang suspect, meron na daw siyang naunang nakatransaksyon na 4 na aplikante na nahinga niya ng 100,000 pesos kada isa. Hindi pa malinaw kung nakapasok talaga sa BFP ang 4 na aplikante. Wala pang pahayag sa ngayon ang naarestong suspect. Taon-taon na sa 20,000 hanggang 30,000 ang mga aplikante sa BFP para sa job opening na 2,500 lang. Isa ito sa nakikitang dahilan bakit may nagbabayad para makapasok sa ahensya. Umaapila si BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo sa mga gustong makapasok sa ahensya na huwag magpaloko sa mga mag-aalok ng slot for sale. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Ito naman, gaano ka ka-adventurous
pagdating sa taste buds. Yung iba daw kasi titikim ba ng mga cookies na 3D printed? Ikaw may 3D printer ka. Oo nga, pero hindi pa yan ang pinaka nakakagulat na factor ng sweet treat. Baka gawin mo to, ha? Ang isa kasi sa main ingredients dito, plastic waste. Uy, bago yan! Fresh from the oven, from the printer. Yan po ang Microbites. Produkto yan ng mga researcher mula sa Southern Illinois University, Carbondale sa Amerika. Nabuo ang cookie dough nito gamit ang polyethylene terephthalate o PET plastic o PET plastic na karaniwang ginagamit sa bilang lalagyan ng pagkain at inumin. Iprinoseso ang PET plastic matapos haluan ng biodegradable waste gaya ng mga dahon ng mais. Ang nabuo mula sa plastic at plant waste, hinaluan ng engineered yeast para mabuo ang protein para makagawa ng 3D printed cookies. Pero wait lang, patuloy pa pong dinedevelop ang 3D printed cookies at hindi pa maituturing na ligtas kainin ng mga tao. Dinedevelop ito sa ilalim ng isang programa ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, kung saan target makagawa ng pagkain sa mga lugar na limitado ang resources gaya ng outer space. Ayan, basta safe kainin, pero so far, wag muna. Wag muna. Pero try mo i-print. Yan ang maiinit na balita. Ngayon pong tanghali, ako po si Connie Sisan. Rafi Tima po, huwag pong bibitiw dito sa GTV at sa GMA News live stream para sa pagpapatuloy ng special coverage sa impeachment trial. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.